Oh, si Inday Sara Duterte, si Minute. Oh, napanood niyo na ba si Minute? Si Inday Sara Duterte. Abay, maka-i-impeach na, kumakaway-kaway na ulit ang impeachment. Oh, hi, ay sabi ng impeachment complaint. Oh, nako po, impeachable offense daw po yan, sabi ni Castro. Nako, best friend yan ni Inday Sara Duterte, ni Minute, itong si Franz Castro. At nabuhay ulit itong usapin patungkol sa impeachment. Kasi hindi pa lumalabas itong pagiging bastos ni Inday Sara sa naging budget hearing dyan sa House of Representatives. Napag-uusapan na itong impeachment complaint. And even si Sara Duterte, siya rin naman nagsabi niyan na may mga kaibigan siya dyan sa loob na na-mention sa kanya, sinumbong sa kanya na pinaplano daw po itong impeachment kay Inday Sara Duterte. Ako, personally, ang take ko dyan, hindi papayagan ni PBBM yan. Bubulong yan si PBBM, huwag nyo nang impeach yan, huwag nyo nang pag-aksayahan ng pera yan. Yan ang naiisip ko, yan ang personal take ko. Pero may mga mambabatas na hindi mo sila makokontrol din, hindi mo sila mapipigilan. Kung gusto nilang i-impeach, kung gusto nilang i-impeach itong si Inday Sara Duterte. Lalo pa ngayon, dahil sa misuse of confidential funds, yan yung grounds na nakikita nila dyan. Kasi yung COA, dinisallow. Diba? Aware naman kayo dyan sa balita, naglabas po ng notice of disallowance itong Commission on Audit. At sinasabi ng COA na mali yung naging paggastos ng Office of the Vice President ni Inday Sara Duterte doon sa confidential funds na binigay sa kanila. 125 million yan ka-coffee. Pero 70 plus million doon ay mali yung paggastos. Hindi tama yung paggastos, illegal yung paggastos, at yung hindi dapat ginastusan, pinondohan nila gamit yung confidential funds na misuse. Aba, sino signatory dyan? Hindi ang head of agency, hindi si Inday Sara Duterte, sinong mananagot dyan? Di ba labang siya? Akala siguro nila, pera nila, kaya waldas lang sila ng waldas dyan. Ngayon, sinisingil na kayo ngayon. Naku po, mukhang mapapabilis pa ang impeachment. Mukhang hindi naaabot ng 2028 itong si Inday Sara Duterte. Sige, basahin natin itong headline ng Politico.com. Sara Duterte's misuse of confidential funds, an impeachable offense, sabi po ni Castro. Sige, best friend ni Inday Sara Duterte. Tingnan natin kung may punto. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said on Friday, ngayong araw lang po yan, that Vice President Sara Duterte's misuse of confidential funds is an impeachable offense. So pwede po siyang maging ground para ma-impeach. FYI, ang impeachment ka-coffee, fina-file yan dyan sa House of Representatives. At once na na-settle na yan dyan, ang nagkakandak po ng hearing yan, ang nagkakandak ng pagdinig niyan ay ang Senado. Diba? Parehas Congress ang kumikilos dyan. Pero kailangan magsimula yan sa House of Representatives. Castro made a statement as she criticized Duterte for refusing to answer questions about the utilization of 125 million pesos confidential funds that was spent in only 11 days in 2022. Kahit nananahimik si Inday, di ba, pinili niyang manahimik dito sa issue na to. Hindi siya nagsasalita dito sa issue na to ng confidential funds. Lumalabas din ang katotohanan. Ang COA, may report silang nilabas, dated August 8 yan. If di ako nagkakamali, dated August 8, 2024. At nagkaroon ng notice of disallowance. Mali yung naging paggastos ng Office of the Vice President at ipinapabalik sa kanila yung pera na yan. Nako, ibalik niyo yan, abunuhan niyo na lang yan. Kung ako kay Inday, billionaire naman yung tatay niya, humingi siya ng pera sa tatay niya, ibalik niya yung pera na yan para hindi na siya ma-issue dyan. Maliit lang naman yan, 78 million, magkano? 73 million o 78 million lang yan. Ibalik mo yan sa pondo ng taong bayan. Total, ikaw naman ang nagdesisyon na waldasin yung pera na yan, di ba? Ipambili mo ng upuan, lamesa, computers, o kung ano-ano pa man yan, reward daw. Naku, hindi naman natin alam kung sino nakatanggap ng reward na yan. It is becoming apparent that Duterte was banking on the supposed veil of secrecy around confidential funds to hide her unlawful use of people's money. This is a clear betrayal of public trust, sabi po ni Castro. Agree. Naniniwala ko kay Castro dyan. Isa kasing ground ng impeachment ang betrayal of public trust. Kumbaga nagtataksil ka sa iyong sinumpaang tungkulin, nagtataksil ka sa sambayan ng Pilipino na sila ay nagpopondo dyan eh. So parang trina-traidor mo ang taong bayan dahil sa pagnanakaw ng pondo o kung ano man yan, o sa pag-uugali o kung ano bang act yan na magpo-fall under betrayal of public trust. Yan po ay ground for impeachment.
Her stonewalling on legitimate questions from members of the House regarding her use of public funds showed utter disrespect for the basic principles of check and balance. Agree naman ako. Naniniwala ko kay dito Castro sa sinasabi niya dyan. Disrespect ito hindi lang sa House of Representatives, disrespect ito sa taong bayan at sa pondo ng taong bayan. Bakit di mo maipaliwanag yan? Yan po disrespect sa transparency, sa accountability of public officials entrusted with the people's money, all of which are enshrined in the Constitution that she swore to uphold. The lawmaker noted that the Commission on Audit has issued a notice of disallowance. Hindi lang observation yan kasi may mga AOM tayo. Mga audit observation pa lang po yan, ka-coffee. Audit observation memorandum. Ipapaliwanag mo lang yan, etc. etc. Ang inisyo po ng COA, notice of disallowance na. Though pwede niya pang i-appeal yan. Pero kailangan syempre may mga bago kang ebidensya dyan kung i-appeal mo yan. And kung hindi, sige, akit yun ng Korte Suprema. Pero ako, pag nag-issue na ang COA ng notice of disallowance, ilang beses ka nang binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag yan Kasi sa AOM pa lang, dapat malinis mo na yan. Ang problema, hindi Hindi mo nalinis yan hanggang umabot na sa notice of disallowance. 73 million po yan out of 125 million na confidential funds. Isauli niya na lang yan. Diba? Hingi siya kay tatay niya. Ay, napakaraming pera ng tatay niya The 73 million was used as reward payments. So, yan nagbigay daw ng reward. 10 million po yan. Use of various goods as reward payments. Yan, 34.8 million pesos yan. Ano kaya yan? Use of medicines as reward payment. Paano yun? O sige, nakatulong ka. O sige, nabawasan natin na maging miyembro ng RED o ng makakaliwang grupo itong eskwelahan na to. Sige, bibigyan kita ng reward o puro biogesic. Kasi medicine yung ginamit nila o antibiotic. Ano ba naman yan? Reward reward yan reward payment yan, mga medicine, 24 million, napakarami namang gamot yan na pinang-reward. Anong klase mga gamot yan? Gamot sa cancer, ano yan? Pwede pala gawing reward yan? Biruin mo kung hindi nasilip yan, hindi natin malalaman to. Hindi malalaman ng taong bayan to kung hindi to kinalkal. In fairness, House of Representatives, sila yung nagpakalkal dito. Kung hindi, mananatili yan. Every year, magre-request ng confidential funds yan. Use of medicine as reward payments. Kailan ka pa nag-reward ng gamot? Diba? Sino ba namang matalino magbibigay ng gamot? O sige, pabuya. O natulungan mo kami sa project na to. Sige, bigyan kita ng 10 biogesic, bigyan kita ng Planax, bigyan kita ng antibiotic, bigyan kita ng rosuvastatin. O ano ba yan? Metformin. Diba? Nakakatawa naman yan. Ang medisina, naging reward. Okay pa yung goods Baka cellphone yung goods na yan bumili din ng mga lamesa, tables, chairs, desktop computers, and printers, 3.5 million. Bawal yun Hindi naman yan ang ibig sabihin ng confidential funds kasi may pondo na inilaan. Bukod sa confidential funds, pambili nyo ng mga desktop computers ng mesa. Di ibig sabihin na doble yung pondo nyo. Talaga naman Castro stressed that COA disallowed the 3 types of rewards, cash, goods, and medicines, because Duterte failed to show proof of the success of the surveillance operations that would merit such payment. Kasi sinasabi nila yan, noong 2023 pa ka-coffee, nung hinihiring nila yan, itong budget nila for 2024, di ba? Nung hinihiring nila yan, the first time na naging controversial itong confidential funds. Ang paulit-ulit na sagot ni Inday dyan, templated answer, Sinasabi niya, itong confidential fund nila, gagamitin daw yan para ma-ensure yung safety na completion ng kanilang mga projects. Ayun pala ang reward, mga gamot. Similarly, the purchase of furniture and office equipment was disallowed because Duterte failed to show that these were intended for the surveillance operations that were undertaken by the Lady Solon. Imagine mo. Dinadahilan niya. Yung pera na yan, confidential funds na yan, ginamit yan para sa surveillance operation. Paano ka magsusurveillance? May bit-bit kang sofa. Diba? Bit-bit mo yung lamesa, bit-bit mo yung furniture. Sige, ganito tayo mag-surveillance, diyan tayo sisilip kung di ka ba eng talaga. So malinaw na malinaw, may problema, may pagsisinungaling at may korupsyon na naganap dito kung bakit nagkakaganyan yan. Hindi sila lulusot sa COA, mahigpit ang COA, ako tiwala ako sa COA ever since, hindi nasisira yung tiwala ko sa Commission on Audit. Dahil alam ko kung paano magtrabaho yung mga auditors ng COA, napakahigpit every centavo
sisilipin. Castro asserted that the COA findings indicated the purchases made with the 73 million did not comply with Joint Circular number 2015-01, which outlines the guidelines for the use of confidential funds. O, paano ngayon yan? Let me just emphasize that absurdity of what the Vice President claims in her accomplishment report. She spent 125 million pesos by holding 132 surveillance activities. Yan daw po yung mga ginawa niyang accomplishment. 132 surveillance activities. Siguro may mga sofang dala yan. May lamesa, may computer desk na pabalod sa surveillance. Where she gave out a total of 99 million in payment and rewards, presumably to informers, and spent 26 million for travel expenses and safe houses. Maintindihan mo pa yung mga safe house. Diba? Sige, palusutin mo na yan. All during the last 11 days of 2022. O ilan yung nag-surveillance dyan? 1,000, lahat sila may tag-isang sofa. Kasi 11 days lang ginastos yung pera na yan eh. Including the Christmas and year-end holidays. O hindi sila nagpahinga. Kahit Pasko, nagsusurveillance sila. Kahit bagong taon, nagsusurveillance sila. This story simply does not hold up, sabi ni Castro. Malinaw na malinaw na malinaw ngayon na may kalokohang naganap sa paggastos ng confidential funds ni Inday Sara Duterte. She minute. Pagtatanungin mo, she minute ang sagot dyan. Di ba? Saka ba naman nakakita ng ganyang vice presidente? Castro said Duterte used the same pattern in spending 375 million of her 500 million pesos confidential funds in 2023. Di naman pwedeng gagawa ng kalokohan tapos pababayaan na lang. Dapat may accountability. Her misuse of confidential funds is an impeachable offense, sabi ni Castro. Sa paglustay ng confidential funds sa panahon ng kulang na kulang ang pondo para sa serbisyo publiko at sa pagtatangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan ang impeachment, sabi ni Franz Castro. O, anong say niyo dyan, ka-coffee? Ako agree. Agree ako. Ground for impeachment yan. Sobra-sobra na yan. O kasabihin nyo, walang ebidensya. Merong ebidensya, ka-coffee. Ayan o, yung COA report o, notice of disallowance na yan o. Yan ang maging batayan yan. Ako, mai-impeach na sa shiminit. Nako po. Goodbye ang political career. Dami kong tawa dyan, sabi ni Adventure Avenger. Saan? Sa shiminit. Actually, tumitrending si shiminit dyan. Rowena Takimura, hello sa inyo, ka-coffee. Nakikinig po sa atin. Ayan, Maria Medina, hashtag Sara Duterte, impeach. Ayan, malapit-lapit na yan. Lourdes Rivera, shoutout po sa inyo, nakikinig. Oy, Jaya, nandito si Jaya sa atin ngayon. Nakikinig, kumusta ka na, Jaya? Ngayon lang ako kasi nag-live, you know? Ayan, naka-live stream, nakatutok po sa atin. Happy viewing po sa inyo. JIL Review TV, hello ka-coffee, kumusta mga kababayan? Hello po sa inyo, magandang araw po sa inyo. Today is Friday. Why isn't Aunt Harry in EDSA? I thought every Friday she came to do people power, even when Aunt Harry Roque is really a liar, sabi ni Freddy Cruz. Nako, huwag na natin asahan. Nilayasan nga siya dyan, ka-coffee. Sa kilos protesta nila dyan sa Liwasang Bonifacio, nilayasan nga siya dyan eh. At wala namang sasama sa kanila dyan. Walang sasama sa kanila dyan, sa mag-rally-rally dyan. Ito, Carl Owen Aurelio, di ba sabi ni Trixie Cruz Angeles na walang pagkain? Oo nga, nahuhuli tuloy sila dyan. Eh, yun yung pang-cameo nila eh. Yun ang pang-akit nila sa tao eh. O, huwag kayong umalis, may pagkain. Tinutukoy dito ni Carl yung sinasabi ni Harry Roque, pinipigilan niyang umalis yung mga audience doon sa rally nila kasi may pagkain daw. O yan, lumalabas na. Merong pagkain ka, Coffee. Naka-attend na tayo ng ganyang event, napakaraming pagkain, umuulan ng pagkain. Tapos may mga nagpo-post pa, wala daw silang makain, nanghingi ng lugaw, natatandaan niyo ba yan? Nanghingi sila ng lugaw. Naku po, wala na, alam na ng taong bayan ng Caracas ninyo dyan. Ernesto Reyes, shoutout ka-coffee mula dyan sa Binangonan, Rizal. Happy viewing po sa inyo. Kay Carlos Mika, always watching from Tokyo, Japan. Happy viewing po sa inyo dyan sa Tokyo. 777 Ares, dapat lang ma-impeach para malaman niyang hindi siya palaging nasusunod. Nasanay si Sara sa lahat ay nakukuha niya at nakukontrol ang mga tao. Correct. Parang brat talaga ang datingan dito ni Inday Sara Duterte. Eh, wala ka sa Davao, di ba? Wala ka sa bahay mo. Nasa Pilipinas ka. Vice Presidente ka. Ang problema nga, Vice Presidente.
bumabagyo at lahat-lahat, nagpunta pa rin sa Germany. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan vice presidente? Anyway, sige, nagre-reflect naman sa kanya yan. Bumabagsak siya sa rating. Ayan, wala na talaga. Hindi na talaga siya magiging presidente. Kung yan ang pangarap ng kampo nila, maging presidente si Inday, pagsapit ng 2028, abay mahirap-hirap na pangarap yan. Good luck sa kanila. Ayat Rhea, nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Yes, Paul Brat daw, sabi ni Romy Lagrada. Inis Kaasi, good evening sir, watching from Singapore. Happy viewing po sa inyo. Feeling entitled that spoiled brat si VP Butangera. Ayan, shiminit. Sabi ni Ma'am Nilda Galvez. O siya, kung nasa Facebook po kayo, pasuhin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe just sa baba at yung notification icon para updated din kayo ka-coffee kung ano po yung ating mga bagong upload. Kuha ng kape at tayo mag-move on sa next topic natin.